Bakit nga ba napakadaling mag-abot ng kamay, pero napakahirap humawak sa kamay ng iba kapag tayo naman ang nangangailangan? Isang tanong na tila payak sa pandinig, ngunit sa likod nito ay nakatago ang bigat ng damdamin at karanasang pilit nating itinatago. Marami ang marunong magbigay ng lakas sa iba, ngunit kakaunti ang handang umamin na sila man ay nangihina. At sa pagitan ng dalawang ito, tahimik na umiiral ang hiya, ang takot, at ang pagnanais na magmukhang matatag sa mata ng mundo. Lumaki tayong sinasanay na maging matibay, na huwag magpakita ng kahinaan, na lagi tayong dapat may sagot at may lakas. Ngunit sa bawat pagtatago ng ating pangangailangan, unti-unting nauubos ang ating loob. Hindi dahil mahina tayo, kundi dahil nakakalimutan nating ang pagtanggap ng tulong ay hindi kahihiyan, kundi karunungan. Ang marunong humingi ng tulong ay hindi nagpapakita ng kababaan, kundi ng kababaang loob. At ang kababaang loob ay isa sa pinakadakilang anyo ng tapang. Sabi ng pantas na si Epictetus, ang taong marunong tumawa sa sarili ay kailanman hindi mauubusan ng dahilan upang bumiti. Ang ibig sabihin nito, ang taong marunong tanggapin ang kanyang pagkukulang at kahinaan ay mas malaya kaysa sa taong patuloy na nagtatago sa likod ng lakas. Sa pagtanggap ng tulong, hindi nababawasan ang dangal ng tao, bagkus ito ang nagpapatunay na siya ay tunay na may puso, may kababaang loob, at may tapang humarap sa katotohanan ng pagiging tao. Ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa dami ng iyong natulungan. Nasusukat ito sa kakayahan mong umamin na minsan kailangan mo rin ng sandigan, sapagkat sa sandaling marunong kang tumanggap ng tulong, natututo kang maging mas totoo, mas mapagpakumbaba, at mas makatao. Kaibigan at kapatid, muli, inaanyayahan kita na mag-subscribe sa ating channel upang palagi kang maging bahagi ng mga bagong nilalaman na aking ihahandog. Mga nilalamang magpapalalim sa iyong pag-unawa at magbabago sa iyong pananaw sa buhay. Kung minsan, hindi natin namamalayan na sa likod ng ating kagustuhang tumulong ay may mga lihim na dahilan kung bakit napakahirap din natin humingi ng tulong. Ang ating mga kilos ay madalas hinububog ng karanasan, ng takot, at ng mga aral na paulit-ulit na ipinupulong ng lipunan. Marami sa atin ang lumaking panatag kapag nagbibigay, ngunit hindi mapalagay kapag tayo naman ang tumatanggap. Ito ang isa sa mga pinakatahimik na labanan ng isang tao, ang labanan sa pagitan ng pagnanais na maging malakas at ng pangangailangan umamin na minsan kailangan din natin ng iba. Number 1, ang takot na mahusgahan. Isa ito sa pinakamalalim at pinakatahimik na dahilan kung bakit maraming tao ang nahihirapang humingi ng tulong. Sa mundong humahanga sa matatag at madalas husgahan ng mga nadarapa, ang pagpapakita ng kahinaan ay nagiging kasalanan sa paningin ng marami. Tinuturuan tayong magmukhang palaging maayos, palaging may sagot, at palaging matibay kahit sa loob natin ay unti-unti nang bumuho ang haligi ng lakas. Kaya sa tuwing dumarating ang sandaling kailangan natin ng tulong, pumapasok ang lihim na takot na baka hindi tayo maunawaan, baka tayo ay maliitin, o baka mawalan tayo ng halaga sa paningin ng iba. Ang takot na ito ay hindi basta takot lamang. Isa itong malalim na sugat na nagugat sa ating pagkabata. Noong madalas nating marinig na dapat nating kayanin ang lahat mag-isa, lumaki tayong may paniniwalang ang paghingi ng tulong ay tanda ng kahinaan. Kaya habang tumatanda tayo, mas pinipili nating manahimik kahit hirap na. Marami ang mas gustong magtiis sa katahimikan kaysa tanggapin sa sarili na kailangan nila ng karamay. Ngunit walang sino man ang ganap na matatag. Ang bawat puso ay may hangganan at ang bawat lakas ay may dulo. Ang paghingi ng tulong ay hindi kabawasan sa tapang kundi isang uri ng karunungan. Ito ay pagpapakumbaba na nagsasabing, hindi ko kayang lahat at ayos lang iyon. Sa sandaling natututo tayong tanggapin ang katotohanan ito, nagiging mas totoo tayo sa ating sarili at mas malaya mula sa bigat ng pagpapanggap. Ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kakayahang tiisin ang lahat ng mag-isa. Nasusukat ito sa tapang na aminin na minsan kailangan din natin ng iba. Ang taong marunong humingi ng tulong ay hindi mahina. Siya ay matatag sa diwa dahil nauunawaan niya na walang sino man ang kayang mabuhay nang walang sandigan. Ang pagpapakumbaba ay hindi kahihiyan. Ito
Ito ay karangalan na bunga ng malalim na pag-unawa sa sariling limitasyon. Sabi ni Seneca, ang tunay na lakas ay makikita hindi sa taong hindi nangangailangan, kundi sa taong marunong umamin na kailangan niya ng iba. Ang taong may tapang na umamin sa kanyang kakulangan ay higit na malakas kaysa sa taong pilit na nagpapanggap na matatag. Ang pag-amin sa sariling kahinaan ay hindi wakas kundi simula ng paghilom. Kapag natutunan nating tanggapin ang ating pagiging tao, doon natin mararanasan ang tunay na ginhawa ng kalooban. At marahil, kung mas marami sa atin ang magiging tapat sa sariling pangangailangan, mas magiging magaan at makatao ang mundong ating ginagalawan. Number 2, ang takot na maging pabigat. Isa ito sa mga pinakakaraniwang dahilan kung bakit maraming tao ang pinipiling kimkimin ang kanilang bigat sa halip na humingi ng tulong. Sa kulturang nagpapahalaga sa kasipagan, katatagan, at kakayahang tumindig sa sariling paa, ang paghingi ng tulong ay madalas na itinuturing na pabigat sa iba. Kaya kahit bumibigat na ang dalahin, pinipili ng marami ang magtiis kaysa ipaalam sa iba na sila ay nahihirapan. Ayaw nilang maging abala, ayaw nilang maramdaman na sila ay dagdag pasanin sa buhay ng iba. At sa katahimikan nilang iyon, unti-unti silang nabubura sa gitna ng sariling pagod. Madalas nating marinig na ayokong manggulo o kaya ko pa naman, ngunit sa ilalim ng mga salitang iyon ay naroon ang pagnanais na sana may makapansin, may magtanong, may mag-abot ng tulong kahit hindi hiningi. Ang ganitong uri ng pag-iwas ay hindi dahil sa kakulangan ng tiwala sa iba, kundi dahil sa labis na kabutihan ng loob. Ayaw nating makaistorbo, ayaw nating makasakit, kaya pinipili nating pasanin ang lahat sa ating balikat kahit ito ay unti-unting nagpapabigat sa ating loob. Ngunit ang totoo, ang paghingi ng tulong ay hindi pagdagdag ng bigat sa iba, kundi pagbibigay ng pagkakataon sa kapwa na makaramdam ng layunin. Sa tuwing may lumalapit upang humingi ng tulong, nabibigyan natin ang ibang tao ng pagkakataong magpamalas ng kabutihan, malasakit at pagkatao. Ang pagtanggap ng tulong ay hindi lamang para sa ating sarili, kundi isang paalala na sa ugnayan ng bawat isa, doon natin natatagpuan ang tunay na lakas ng sangkatauhan. Ang taong marunong humingi ng tulong ay hindi pabigat. Siya ay tapat sa kanyang sarili at may tapang tanggapin na ang lakas ay hindi nasusukat sa kakayahang magtiis, kundi sa kakayahang magtiwala. Ang pagtitiwala ay isang anyo ng tapang, at ang tapang ay laging ugat ng koneksyon. Sabi ni Marcus Aurelius, ang sinumang tumutulong ay tumatanggap din ng tulong sapagkat sa paggawa ng kabutihan, pareho silang tumitibay. Ang kahulugan nito ay malinaw. Ang pagtulong at ang pagtanggap ng tulong ay dalawang magkaibang mukha ng iisang kabutihan. Sa bawat pagkakataong tayo ay humihingi ng tulong, hindi natin binabawasan ang dangal ng sarili. Sa halip, pinalalalim natin ang ugnayan sa kapwa at pinapaalalahanan ng mundo na ang kabutihan ay umiikot, hindi nagwawakas. Ang takot na maging pabigat ay unti-unting mawawala. Kapag natutunan natin ang pagtanggap, ay kasing halaga ng pagbibigay. Sa huli, lahat tayo ay magiging sandigan ng iba. At sa ibang araw tayo rin ay aasa sa mga kamay na minsan nating tinulungan. At doon mauunawaan natin na walang sino man ang tunay na pabigat sa mundong marunong magdamayan. Number 3, ang pagmamalaki at pagpapanggap na matatag. Isa sa mga pinakamatinding hadlang sa paghingi ng tulong ay ang pagmamataas na nagkukubli sa anyo ng lakas. Marami ang nasanay na maniwala na ang pagiging matatag ay nangangahulugang hindi kailanman dapat humingi ng saklolo. Kaya kahit dumaraan na sa unos, kahit dumudugo na ang loob, patuloy pa rin ang pagpapanggap na maayos ang lahat. Ang pagmamataas ay nagiging maskara na unti-unting dumidikit sa pagkatao hanggang sa tuluyang hindi na natin makilala kung sino pa nga ba tayo sa likod ng katatagan. Ang ganitong uri ng pagmamalaki ay madalas na ipinanganak mula sa takot na mawalan ng dangal. Takot na baka kapag humingi ng tulong ay tingnan tayong mahina, walang kakayahan o walang direksyon sa buhay. Kaya pilit nating pinapatunayan sa mundo na kaya natin kahit minsan ay hindi na talaga natin kaya. Sa bawat araw na ginugugol sa pagpapanggap, mas lumalayo tayo sa sarili at mas nagiging mabigat ang katahimikan na ating dinadala. Ngunit ang tunay na matatag ay hindi ang taong hindi umiiyak o hindi humihingi ng tulong. Ang tunay na matatag
yaong marunong yumuko kapag kinakailangan at muling bumangon ng may kababaang loob. Ang paghingi ng tulong ay hindi kabawasan sa tapang. Ito ay tanda ng malalim na pag-unawa sa sariling hangganan. Hindi kailangang ipakita sa mundo na palaging malakas, sapagkat may mga laban na hindi nasusuklian ng tapang lamang, kundi ng pagtanggap at pagkilala na may mga pagkakataong mas kailangan nating may kasama. Ang pagpapanggap na matatag ay parang paglalakad sa bagyo habang ngumingiti, habang sa loob ay unti-unting bumabagsak. Ang bawat ngiti ay nagiging maskara, at ang bawat maskara ay unti-unting pumapatay sa katotohanan ng ating damdamin. Ngunit kapag nagkaroon tayo ng tapang na hubarin ang maskarang iyon, doon natin makikita ang tunay na anyo ng lakas, isang lakas na hindi ipinapakita, kundi nararamdaman mula sa katapatan sa sarili. Sabi ni Epictetus, walang marangal sa taong nagkukunwaring hindi nasasaktan. Ang karangalan ay nasa kakayahang tanggapin ang sakit at patuloy pa rin kumilos ng may dignidad. Ang mga salitang ito ay paalala na ang pagpapanggap ay hindi kailanman daang tungo sa kapayapaan. Ang katotohanan, gaano man ito kasakit, ay palaging magiging mas magaan kaysa sa bigat ng pagkukunwari. Kaya kung minsan ay nararamdaman mong nauubos ka na, huwag mong ituring na kahinaan ang paglapit sa iba. Ang paghingi ng tulong ay isang uri ng tapang na hindi kayang gawin ng lahat. Sapagkat sa panahong ang mundo ay puno ng pagpapanggap, ang pagiging totoo ay isa ng uri ng revolusyon. Number 4. Ang kultura ng katahimikan at pagpaparaya. Isa sa mga ugat kung bakit mahirap humingi ng tulong ay ang kultura ng katahimikan na matagal nang nakatanim sa ating pagkatao. Sa loob ng tahanan, sa eskwelahan, at sa lipunang ating ginagalawan, madalas nating marinig na mas mabuting manahimik kaysa magsalita ng hinaing. Tinuturuan tayong tiisin, magparaya, at magpanggap na maayos ang lahat upang hindi makasakit o makagulo sa iba. Dahil dito, lumaki tayong may paniniwalang ang pagtitiis ay kabutihan at ang paghingi ng tulong ay tanda ng kahinaan. Ang ganitong kultura ay nagiging lason na tahimik na kumakain sa ating loob. Sa bawat pagkakataong pinipili nating manahimik, may bahagi ng ating sarili ang unti-unting nawawala. Pinipigilan natin ang damdamin, sinusupil ang pangangailangan, at kinukulong ang sarili sa loob ng katahimikan. Hanggang sa dumating ang punto na kahit may gustong makinig, nahihirapan na tayong magsalita. Ngunit ang katahimikan ay hindi laging kapayapaan. Minsan ito ay anyo ng pagod, takot o pagbitaw. Ang pagpaparaya ay hindi laging kabutihan, lalo na kung ito ay nagiging dahilan para mawala ang ating boses at makalimutan ang sariling halaga. Ang tunay na kabutihan ay marunong magsabi kapag sapat na at marunong humingi ng tulong bago tuluyang masira sa loob. Hindi kasalanan ang ipahayag ang nararamdaman, hindi kahinaan ang magsalita ng totoo, sapagkat ang mga salitang ibinubulong ng puso ay madalas siyang mismong lunas sa sugat na matagal na nating tinitiis. Kapag natutunan nating buksan ang ating bibig at aminin ang ating pangangailangan, hindi lamang tayo gumagaan, kundi nagiging tulay din tayo para sa iba na matutong magsalita ng kanilang pinagdaraanan. Sabi ni Seneca, ang taong marunong magsalita ng kanyang sakit ay kalahati ng gumaling. Ang katotohanan ay may kapangyarihang magpagaling, at ang pagbabahagi ng bigat ay hindi pagdudulot ng kahihiyan, kundi isang uri ng paglaya. Sa mundo kung saan maraming nagtatago sa likod ng katahimikan, ang paglapit at pagsasalita ay isa ng anyo ng katapangan. Kaya sa susunod na maramdaman mong mabigat ang lahat, huwag mong hayaang lulurin ka ng iyong sariling pananahimik. May mga taong handang makinig at may mga puso na hindi mo kailangang suklian, sapagkat ang pakikinig ay likas sa kabutihang tao. Sa ganitong paraan, unti-unti nating masisira ang pader ng kultura ng katahimikan at matututunan natin ang paghingi ng tulong ay hindi paglabag sa dangal, kundi pagpapalaya sa kaluluwa. Number 5. Ang takot na maging kontrolado o utang na loob. Isa ito sa mga pinakamabigat na dahilan kung bakit maraming tao ang nag-aatubiling humingi ng tulong. Sa likod ng bawat pag-aalinlangan ay naroon ang takot na baka kapag tumanggap tayo ng kabutihan, ay kasunod nito ang pananagutan, pagkakautang o pagkakabihag sa loob ng utang na loob. Sa ating kultura, ang pagtulong ay kadalasang may kasamang di nakikitang
dahil sa kawalan ng tiwala, kundi sa pagnanais na manatiling malaya. Ayaw nating maging pabigat, ngunit higit pa roon ayaw nating makaramdam ng pagkakagapos sa utang na loob. Ang ilang kabutihan, sa halip na magpagaan ng loob, ay nagiging tanikala kapag may kasamang pahiwatig ng kapalit. Kaya natutunan nating umiwas, manahimik, at magpanggap na kaya pa. Kahit sa loob ay tuluyan ng nauupos, ngunit hindi lahat ng tulong ay may kasamang kapalit. May mga taong tumutulong dahil likas sa kanila ang kabutihan. May mga kamay na umaabot hindi upang magutos, kundi upang umalalay. Kapag natutunan nating kilalanin ang ganitong uri ng kabutihan, mararanasan natin ang isang uri ng kalayaan na mas malalim kaysa sa pagiging mag-isa, ang kalayaang magtiwala na may mga taong tumutulong dahil gusto nilang magpagaan, hindi magdagdag ng bigat. Ang tunay na utang na loob ay hindi kailangang bayaran sapagkat ito ay kabutihan na hindi nagtuturing ng kapalit. Ito ay ugnayan ng dalawang pusong marunong magbigay at marunong tumanggap. Walang takot, walang utos, walang hinihintay na ganting pabor. Sa ganitong uri ng pag-unawa, nagiging daloy ang pagtulong at ang pagtanggap ay nagiging bahagi ng kabutihang umiikot sa lahat. Sabi ni Epictetus, ang kalayaan ay nagsisimula kapag natutunan mong tanggapin ang kabutihan ng walang takot at magbigay ng walang pag-aasam ng gantimpala. Ang tulong na walang kondisyon ay isa sa mga pinakamataas na anyo ng kabutihan at ang pagtanggap nito ng may kababaang loob ay isa sa mga pinakadalisay na anyo ng tapang. Kung natutunan nating humingi ng tulong ng walang takot sa kapalit, matutuklasan natin na ang kabutihan ay hindi kailanman tanikala. Ito ay tulay, isang ugnayang nagbubuklod sa mga kaluluwang marunong umunawa. Sa huli, ang paghingi ng tulong ay hindi pagkakababa, kundi pagkilala sa katotohanang lahat tayo ay nilikhang konektado at sa pag-abot ng isa, lahat tayo ay umaangat. Number 6, ang paniniwala na kailangang laging malakas. Isa ito sa mga pinakamatinding ilusyon na itinanim sa ating isipan. Ang paniniwalang dapat ay palaging matatag, palaging matapang, palaging may sagot sa lahat ng bagay. Sa lipunang tumitingala sa matibay at lumalayo sa marupok, natutunan nating itago ang pagod, itanggi ang sakit at ngumiti kahit ang loob ay wasak na. Marami ang lumaki sa ideyang ang pagiging malakas ay sukatan ng halaga. Kaya kapag dumating ang oras ng panghihina, tila kasalanan ang humingi ng tulong. Ang paniniwala na kailangang laging malakas ay nagiging pader na pumipigil sa atin na maramdaman ang kabuuan ng ating pagkatao. Dahil sa labis na pagnanais na magmukhang matatag, napuputol natin ang koneksyon sa ating tunay na sarili. Hindi na natin kilala kung kailan tayo pagod, kung kailan tayo nasasaktan, o kung kailan na natin kailangan ng yakap ng iba. Unti-unti tayong nagiging estatwa ng lakas, matibay sa labas ngunit unti-unting nababasag sa loob. Ngunit ang totoo, walang sino man ang laging matatag. Ang tibay ay hindi kawalan ng panghihina, kundi kakayahang bumangon sa gitna ng pagkadapa. Ang tunay na lakas ay hindi sa palaging pagtindig, kundi sa kakayahang aminin na minsan, kailangan nating umupo at magpahinga. Ang paghingi ng tulong ay hindi pagbitaw sa tapang, ito ay pagyakap sa katotohanan na ang tao ay nilikhang nangangailangan ng kapwa. Ang mga pinakamatatag na nilalang ay hindi yaong walang luha, kundi yaong marunong umiyak, ngunit patuloy pa ring bumabangon. Sapagkat ang luha ay hindi kahinaan, ito ay patunay ng pagiging totoo. At sa pag-amin ng ating panghihina, natatagpuan natin ang isang mas malalim na anyo ng lakas, ang lakas na tahimik, totoo, at walang pagpapanggap. Sabi ni Marcus Aurelius, ang lakas ng tao ay hindi nasusukat sa dami ng kanyang kinaya, kundi sa tapang niyang tanggapin ang sarili niyang kahinaan. Ang ganitong pananaw ay paalala na hindi kailangang patunayan ang lakas sa bawat sandali. Ang pagtanggap sa sarili, kasama ang lahat ng sugat, takot at pagod, ay isa sa pinakamalalim na anyo ng tapang. Kung matutunan nating yakapin ang ating mga sandali ng kahinaan, hindi na natin kailangang magpanggap na matatag sa lahat ng oras. Sa pagtanggap na minsan ay nadarapat tayo, doon natin mararanasan ang tunay na kalayaan. Sapagkat sa katotohanan tayo ay hindi palaging malakas, natatagpuan natin ang puwang para sa pag-unawa, pagdamay at paghilom. Number 7, ang takot sa pagtanggi o pagkawala ng tiwala ng iba.
Isa ito sa mga pinakamasakit na dahilan kung bakit maraming tao ang nahihirapang humingi ng tulong. Nakatago sa likod ng pag-aalinlangan ng pangambang baka kapag nagsalita tayo, kapag nagbukas tayo ng damdamin, o kapag umamin tayo sa ating kahinaan, ay biglang lumayo ang mga taong dati ay nariyan. Ang takot sa pagtanggi ay parang tinig na bumubulong sa ating isipan na huwag nang magsalita, huwag nang lumapit at huwag nang umasa, sapagkat baka sa sandaling iyon, makita nila ang bahagi ng ating pagkataong pilit nating itinatago. Marami sa atin ang natutong magtiis dahil minsan na silang tinalikuran. Ang ilan ay nagtanim ng katahimikan dahil minsan nang sila ay humingi ng tulong, hindi sila pinakinggan o hindi sila pinaniniwalaan. Mula noon, natutunan nilang itago ang bigat sapagkat sa mundo kung saan madali kang husgahan, mas madali nang manahimik kaysa maramdaman muli ang sakit ng pagtanggi. Ngunit ang takot na ito, kapag hinayaan nating mamuno, ay unti-unting kumikitil sa ating kakayahang kumonekta. Hindi lahat ng tao ay tutugon sa ating panawagan. Totoo iyon, ngunit hindi rin lahat ay tatalikod. May mga puso na handang makinig, kahit hindi natin hingin. May mga kaluluwang marunong umunawa, kahit hindi natin maipaliwanag. At sila ang patunay na sa kabila ng mga pintuang sumasara, palaging may isa na mananatiling bukas. Ang pagtanggi ay bahagi ng buhay, ngunit hindi ito sukatan ng ating halaga. Ang pagkawala ng tiwala ng iba ay hindi kailangang maging dahilan upang mawala rin ang tiwala sa sarili. Ang tunay na lakas ay nakikita sa taong patuloy na lumalapit kahit minsan na siyang hindi pinakinggan, sapagkat ang puso na marunong magtiwala muli ay pusong hindi nagmamatigas, kundi pusong marunong magmahal kahit may takot. Sabi ni Seneca, ang taong marunong tumanggap ng pagtanggi ng may kapayapaan ay higit na malakas kaysa sa taong kailanman ay hindi nabigo. Ang karunungan ay hindi nasusukat sa dami ng beses na tinanggap, kundi sa kakayahang manatiling bukas kahit paulit-ulit na nasasaktan. Ang paghingi ng tulong sa kabila ng posibilidad ng pagtanggi ay isa sa mga pinakadalisay na anyo ng tama. Kung minsan, kailangan nating tanggapin na hindi lahat ay mananatili, ngunit hindi rin ibig sabihin noon ay wala nang makikinig. Ang mundo ay malawak at sa dami ng tinig na mananahimik, may isa na tutugon sa ating hinaing. Kapag natutunan nating lumapit kahit may takot, doon natin matatagpuan ang tunay na kababaang loob. At ang kababaang loob na iyon ang magpapalaya sa atin mula sa tanikala ng pag-iisa. Number 8. Ang paniniwala na dapat maging perpekto bago humingi ng tulong. Isa ito sa mga pinakamatinding ilusyon na nagpapahirap sa maraming tao na magbukas ng damdamin.